Samantala, nakikinig si Huang sa mga merchant na tinatalakay na nanalo si Chung, ngunit masyadong one-sided ang laban. Sabi ng isang merchant, batay sa unang laban, ang disipulo ng Southern Edge Sect ay talagang isang pambihirang talento, ngunit itinanong niya kung ang Mount Hua Sect ay may ganoon ding talentong tao. Kasabay nito, iniisip ni Huang na tiyak na magagawa ito ni Chung. Iniisip ni Huang noon sa Union Merchant Association. Hindi niya nasaksihan ng personal ang husay ni Chung sa militar, bilang wala siyang malay. Sa palagay ni Huang, may dahilan kung bakit siya nagtitiwala at namumuhunan kay Chung, at iniisip na ang maliit na Daoist na ito ay hindi lalaban sa isang natatalo. Iniisip ni Huang na marahil ay inaasahan na ni Chung ang lahat ng ito, at napagtanto niya sa kasong ito, ang mga resulta ay iba sa inaasahan ng lahat. Biglang, sinabi ng isang merchant, hindi maaaring talunin ng isang tao ang Southern Edge Sect's disciple kung nagkataon, at sa tingin nila ay talagang higit pa sa Katanji Tangi si Chung para sa kanyang edad. Naisip ni Huang mula sa sandaling ito. Walang sino man ang hindi makakaalam na si Chung ay isang malaking isda. At sa palagay niya ay hindi na nila ito dapat managinip, dahil si Chung ay isang isda na nahuli niya. Biglang, sinabi ng isang merchant na ito ay isang panalo lang, at kung matalo ang lahat ng iba pang third class na disipulo, masasabi nila na ang bata ay talagang namumukod-tangi. Sa tingin ni Huang ay totoo ang mga sinasabi nila, kaya nais niyang ipakita sa kanila ni Chung kung ano ang kanyang kaya. Iniisip ni Huang kung matatapos ito sa isang hindi inaasahang pangyayari, o kung magsisimula na ang counterattack ng Mount Hua Sect. Sa kabilang banda, sinabi ni Chung na nakakapanibago ang pakiramdam, ngunit nagtataka si Yang at Gul kung paano niya nasasabi iyon pagkatapos niyang bugbugin ang isang taong ganoon. Ang nakakapagtaka ay isa siyang demonyo. Ngunit bigla silang nagulat nang sabihin ng mga ikalawang klase na disipulo ng kanilang sekta kay Chung na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho at dapat ay mas bata pa niyang binugbog si Yang ay nagulat nang makita ang mga nakatatanda na nagsasabi na ang lahat ng pagkabigo na naipon sa loob ng mga dekada lumipad palayo, katulad ng lalaking iyon matapos siyang suntukin ni Chung. Sinabi ng mga nakatatanda na medyo kahanga-hanga ang hit ni Chung, at nabigla siyang nang marinig ang kanilang mga pahayag. Ang sabi ng mga nakatatanda ay karapat-dapat si Chung na maging mayabang, at kung siya ay malakas, kayang-kaya niyang kumilos ng ganoon. Biglang sinabi ni Chung sa kanila na sapat na sila niyan at itigil na ang pag-aasaran dahil iniistorbo nila siya, kaya dapat silang mawala. Biglang napagtanto ni Yang na turn na niya, at sa tingin niya ay ginawa ni Chung ang dapat niyang gawin, ngunit agad niyang napagtanto na ginawa ni Chung ang higit pa sa dapat niyang gawin. Nararamdaman ni Yang ang pressure na kailangan niyang panatilihin ang kasalukuyang kapaligiran at sa tingin niya ay handa na siya. Ngunit biglang nagtanong si Chung kung bakit siya ay mukhang nataranta, at sinabihan siyang lumabas doon ng mabilis. Iniisip ni Yang na laging ganito ang ginagawa ng punk na ito pagkatapos gumawa ng isang bagay na kapuri-puri, ngunit hindi niya alam ang bahaging ito ni Chung. Biglang nagtanong si Yang kung walang payo o bagay si Chung para sa kanya, tulad ng mga katangian ng martial arts ng Southern Edge Sect. Nagtanong si Chung, kahit na sabihin niya kay Yang ang tungkol sa kanila, kung magagamit niya ang mga ito, at sinabihan si Yang na lumabas na. Sinabihan ni Cheng si Yang na tamaan ang kanyang kalaban bilang. Nang makita niya ang kanyang mukha, na sinagot ni Yang, nakuha niya ito at naglakad papunta sa larangan ng digmaan. Iniisip ni Yang na ang mga mata ng lahat ay puno ng mga inaasahan na may isang kamangha-manghang mangyayari. Kaya nag-aalala siya, kapag natalo siya dito, masama. Biglang sumigaw si Chung na tawagan si Yang, at nang lumingon si Yang, sinabi ni Chung na papatayin niya siya kapag natalo siya, na nagpapangiti kay Yang. Nagsimula nang umihip ang hangin sa direksyon ng Mount Hua Sect, at habang papasok si Yuon, sumigaw siya, ang pangalan niya ay Yuon Jong, at siya ang ikatlong disipulo ng dakilang Mount Hua Sect. Inanunsyo ni Yang na gusto niyang humiling ng tunggalian sa Southern Edge Sect. Kaya galit na sinabi ni Jumuyuon kay Gang Jin na sirain ang mayabang na batang iyon at bumalik na may tagumpay, habang si Gang Jin ay nagmamadaling kalabanan si Yuon. Galit na iniisip ni Jumuyuon, how dare Chang put a scratch on his perfect victory. Napagtanto ni Jumayon na mas malakas si Chang kaysa sa inaakala niya, ngunit sigurado siyang hindi ito magiging pareho para sa iba pang mga alagad ng Mount Hua Sect, hurado.
Iniisip ni Yoon na ang tagumpay ni Chung ay hindi makakaalis sa Mount Hwasek upang manalo sa huli, dahil hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa kabilang banda, naalala ni Yoon na wala pang 2 taon mula noong huli niyang nakaharap si Gang Jin nang si Yoon ay binugbog niya ng husto. Sa tingin ni Yoon ay ganoon din ang resulta ngayon kung hindi pumunta sa kanila si Chung Mayong. Iniisip ni Yoon na palagi siyang natatalo sa kanyang mga huling laban sa Southern Edge Sect, at naramdaman niyang ang lahat ng anyo ng pagsasanay ay walang kabuluhan, ang kawalan ng pag-asa na iyon ay nagparamdam sa kanya na kahit gaano siya nagsumikap, hindi siya mananalo. At habang ang lahat ay unti-unting sumusuko sa pader ng kawalan ng pag-asa, mayroon lamang isang tao na patuloy na nagpapatuloy ng hindi sumusuko. Naalala ni Yoon na si Baek Chun pala ang nakatatandang iyon, tapos may lumabas na brat sa harapan nila out of nowhere, which is Chung. Dahil kay Chung, nagsanay sila ng parang impyerno sa loob ng kalahating taon, at salamat sa kanya, nagawa nilang maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. Iniisip ni Yoon kung nabawasan ba nila ang pagitan nila at ng Southern Edge Sect dahil sa pagsasanay na iyon, bagamat hindi niya matiyak iyon, anuman ang magiging resulta, sigurado siyang hindi siya madaling bababa. Biglang sinabi ni Gang Jin na hindi na nila kailangang sabihin, at ipapakita niya kay Yoon kung gaano siya kadaling nakipagtalo sa kanya sa kanilang huling tunggalian, at papadalhan niya siya ng panginginig hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Samantala, sinabi ni Yoon na wala siyang anumang intensyon na pasalamatan siya para doon, ngunit sinabi ni Gang na retorika ang pangungusap na iyon. Tumakbo si Gang para salakayin si Yoon, at napansin ni Yoon si Gang. Iba yung pose ni Jin sa last time. Iniisip ni Yoon na ito ay isang mabilis at simpleng pag-atake na may predictable na landas ng sword, ngunit natatandaan niyang hindi pa niya nagawang harangan ang kanyang sword kahit isang beses sa ngayon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagawa niyang harangan ang pag-atake at itinulak si Gang Jin palayo, kaya sinabi ni Gang Jin na mukhang hindi naglalako si Yoon sa buong oras na ito, ngunit nagmamadaling atakihin siya ni Gang, na sinasabing wala siyang pagkakataon para dito. Level, at agad itong hinaranggan ni Yoon. Iniisip ni Yoon na mabilis at mabigat ang mga pag-atake ni Gang Jin, ngunit kung isipin ay kaya niyang bigyan ng ganoong timbang ang kanyang mga pag-atake habang sa sobrang bilis niya ay doble ang lakas niya kumpara noong huli niya itong inaway. Yoon, habang humaharang sa mga pag-atake, iniisip kung ito na ba ang buong lakas ni Gang Jin, ngunit nagtataka rin siya kung bakit nakikita niya ang lahat ng kanyang mga galaw. Biglang, aatake na naman si Gang Jin, ngunit si Yoon, na may simpleng movement, ay tinamaan ang kanyang sword, at nagtaka si Gang kung ano ang nangyari. Laking gulat ni Gang Jin na hindi lamang napigilan ni Yoon ang kanyang pag-atake, ngunit itinulak din siya pabalik. At hindi rin makapaniwala si Yoon. Gulat na itinanong ni Yoon kung ito lang ba ang kayang gawin ni Gang Jin, na ikinagalit ni Gang Jin, ngunit agad na sinabi ni Yoon na hindi niya sinasadyang kulitin siya, dahil seryosong tanong iyon. Tinanong ni Yoon kung sinusubukan ni Gang Jin na maging mahinahon sa kanya dahil gusto niya itong ipahiya, o kung iniisip niyang biglang lumakas pagkatapos kumilos ng ganito. Gayunpaman, sinigawan ni Gang Jin si Yoon na huwag ipagmalaki ang kanyang sarili pagkatapos na harangin ang ilan sa kanyang mga pag-atake at tumalon para atakihin si Yoon, ngunit iniiwasan ni Yoon ang kanyang pag-atake at sinipa siya pababa. Gulat na gulat si Yoon kung ano ang ginagawa ni Chung sa kanila sa lahat ng oras na ito. Si Gang Jin ay sumisigaw sa galit at tumakbong muli para umatake, habang iniisip ni Yoon na kaya niyang manalo dahil na-practice na niya ang downward slash post ng hindi mabilang na beses nang hindi nawawala kahit isang araw. Iniisip ni Yoon, sa huli, ang bawat galaw ng sword ay resulta ng paggalaw ng isang tao sa kanilang mga kamay, at sa palagay niya ay dapat niyang panatilihing nakaugat ang kanyang ibabang bahagi na parang bundok. Iniisip ni Yoon na hindi niya kailangang palampasin ang isang galaw ng kanyang mga mata kapag dumating ang kritikal na sandali at pinapanood niya si Gang Jin na papalapit sa kanya. Sinabi ni Chung kay Yoon na kailangan niyang magkaroon ng determinasyon na patayin ang kanyang sarili. Ang miss sa isang solong strike, at ang pagpapasya na kailan ganing ay ugoy ang sword sa pangalawang pagkakataon. Iniisip ni Yoon na hindi siya dapat magkaroon ng kahit isang onsa ng pag-aalinlangan, at agad niyang sinaktan si Gang Jin. Nakita ang perpektong sandali. Iniisip ni Yoon na hindi siya dapat magkaroon ng kahit isang onsa ng pag-aalinlangan, at nang makita niya si Gang Jin na malapit ng umatake, agad niyang
Hinaranggan ang pag-atake gamit ang kanyang sword, nang makita ang perpektong sandali, tumama si Yoon ng napakalakas na nabali nito ang sword ni Gangjin at tumama sa kanya, balikat. Nagulat ang lahat nang makitang bumagsak si Gangjin sa lupa dahil natalo siya. Kaya inanunsyo ni Yoon na ito ay isang magandang tugma. Ipinagdiriwang ng mga disipulo ng Mount Wasek ang tagumpay na ito dahil hindi sila makapaniwala na nanalo sila laban sa Southern Edge Sect. Samantala, pakiramdam ng sect leader na ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa langit sa tuwa, at si Hyunsang ay natutuwa rin na maranasan ang panalong ito. Habang pabalik si Yoon sa kanyang upuan, pinupuri siya ng kanyang mga kasama. Ngunit si Gul, sa pagkabigla, ay nagtanong kung paano ginawa iyon ni Yoon, at nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin. Sinabihan ni Yoon si Gul na lumabas na lang doon at hindi siya matatalo, kahit na gusto niya. Sabi ni Yoon, maiintindihan naman ni Gul once na lumabas siya doon. At biglang, nang tanungin ni Yoon kung ano ang ginawa ni Chung sa kanila, tumawa si Chung at sumagot na wala siyang masyadong ginawa, ngunit sinabi niyang ginawa niya lang silang mga taong maaaring manalo pagkatapos nilang maupo sa kanilang mga upuan. Sinabi ni Chung na ang mga lalaki sa Southern Edge Sect ay napakalakas para sa kanilang edad, ngunit sinabi niya kay Yoon na mahina rin sila kung sa ibang paraan niya iniisip. Nang tanungin ni Yoon kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasabing sila ay malakas at mahina sa parehong oras, sinabi ni Chung na ang mga Southern Edge Sect disciples ay masyadong maraming natutunan para sa kanilang edad. Nang tanungin ni Yoon kung hindi magandang matuto ng marami, sinabi ni Chung na ang pag-aaral ng martial arts ay parang tore, at kung gaano ito kataas ay depende sa kung gaano katibay ang pundasyon. Sinabi ni Chung na nagsimula ang mga taong iyon na buuin ang pangalawa at ikatlong antas bago pa man magawa ang mga una. Sinabi ni Chung na naantala nila ang pagpapalakas ng kanilang mga tore, at ngayon ay kailangan nilang gawin ito habang itinatayo nila ang mga ito. Tinanong ni Chung kung ano sa palagay ni Yoon ang mangyayari sa gayong mga tore kapag nakipagsagupaan sila sa mga may unang level na naitayo ng perpekto, na sinagot ni Yoon, malamang na mahulog sila. Sinabi ni Chung na tama, at ang pundasyon ng martial arts ay ang perpektong gamitin ang iyong katawan para hampasin ang kalaban. Sinabi ni Chung na ang mga ugat ay umaabot mula sa pundasyong iyon, pagkatapos ay ang paghinto ay lumalaki at ang mga sanga ay kumalat mula dito. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ito ay mas mabilis, mas matibay at mas tumpak. Sinabi ni Chung na ginawa lang niya ito para silang lahat ay makapag-focus sa kanilang pinagmulan. At sinabi niya kay Yoon na tumingin kay Gul, na kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang kalaban. Sinabi ni Chung na kakaiba ang Gul movements kaysa dati. Hindi natitinag ang ibabang bahagi ng katawan niya. Malinis ang mga hampas ng espada, at mahinahon niyang tingnan ang sitwasyon. Higit sa lahat, si Gul ay may konsentrasyon upang mailagay ang lahat ng kanyang lakas sa isang pag-atake. Samantala, tinapos ni Gul ang kanyang kalaban, at sinabi ni Chung kay Yoon na ito na muna, dahil sa bagay na iyon, dudurugin nila ang kanilang mga kapantay. Biglang nagtanong si Yoon kung ganoon lang kadali, at bakit ang ibang mga sekta ay hindi nagsasanay ng ganito. Ngunit na-offend si Chung at sinabing, tila naging madali ang pagsasanay para kay Yoon. Kinilabutan si Yoon at agad na sinabi, hindi iyon ang ibig niyang sabihin, at sinasabi lang niyang simple ang konsepto. Gayunpaman, tinanong ni Chung kung sasabihin niya sa kanya na gamitin ang kalahati ng kanyang araw o higit pa sa pag-aaral, pahinga, pagninilay-nilay at pagmuni-muni, pagsilbihan. Ang kanyang mga magulang, hindi linlangan ang mahihina, huwag maging sakam sa kayamanan, palaging igalang ang kanyang autoridad, pretuhin ang kanyang malalapit na kaibigan, nang may katapatan at maging tapat sa kanyang bansa. Kahit anong mangyari, kakayanin kaya ni Yoon ang buhay na ganyan. Sumagot si Yoon na hindi niya magagawa iyon. Ngunit nagtatanong si Chung, bakit hindi? At sinabi na kung gagawin iyon ni Yoon, magiging marangal siyang tao. Naiintindihan ni Yoon ang ibig sabihin ni Chung at sa palagay niya alam ng lahat kung ano ang kinakailangan upang maging isang marangal na tao, ngunit kakaunti lamang ang mga tao sa bawat henerasyon na talagang magagawa ang lahat ng iyon at kilalanin bilang marangal. Napagtanto ni Yoon ang ibig sabihin ni Chung, na alam ito ng mga normal na tao, ngunit pinili nilang mamuhay ng ibang buhay. Sinabi ni Chung na ang mga patak ng ulan ay maaaring makabasag ng malaking bato kung sila ay bumagsak ng walang katapusan.
Kaya't dapat italaga ng isang tao ang sarili sa pagsasanay, dahil walang mas mahalaga kaysa sa paglalagay sa mahirap na trabaho. Sinabi ni Chung na patuloy na binibigyang diin ng kanilang mga nauna ang kahalagahan nito, at tinanong niya sina Yoon at Gul kung bakit sa tingin nila ay ganoon ang kaso. Si Chung mismo ay tumugon na ito ay dahil maraming tao ang hindi kayang gawin iyon, upang sanayin na parang baliw, upang itulak ang kanilang sarili sa mga limitasyon sa bawat pagkakataon at italaga ang kanilang sarili sa kanilang pagsasanay ng paulit-ulit. Sinabi ni Chung na kung ang isang tao ay makakamit ang isang bagay na katawa-tawa, kung gayon ang isa ay nagiging malakas.